Uy! Paabot na pala ng 40,000 a month ang pension ng mga pulis? Talaga ba? Talaga? Eh di, good news yan sa mga kapulisan natin. Good for them. Eh, ang problema, itong hihingi sa atin ngayon ng payong kapatid. So, nung nag-retire sa pagkapulis yung tatay niya, nakakakuha pa sila ng pensyon. Pero ngayong namatay na yung pulis, hindi na makuha ng misis yung pensyon ng yumao niyang asawa kahit siya naman yung nakalagay na beneficiary. Bakit? Hindi ba siya tunay na asawa? Oy, hindi. Ewan ko. Legally married sila. Yung Tapos, Na-dismiss daw kasi yung pulis sa serbisyo. Ngayon, eto nga. Ang problema kasi dito, nakakuha pa din daw pala ng pensyon. Dati, kahit na-dismiss na siya, dahil ang effectivity ng dismissal ay 1 year after pa ng pag-retire niya sa serbisyo. Ayun. Sure ka ba dyan, kuya? Alam mo, I think need na to ng legal explanation. And kapag legal, sino Kuya Alan at Ate Pia ang may kasagutan. Tama. Diba, Tito Boy? Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Accident Boy Abunda. Payong kapatid po, narito si Aiza para humingi ng payong kapatid kay Ate Pia, Kuya Alan. Nandito po ako para humingi po ng tulong. Nung namatay po yung papa ko, nung January 23, 2024, sinabi po kasi ng kuya ko na ayusin natin yung pension ni papa kasi patay na nga. Naayos po naman namin yung mga requirements. Pinauwi nga po si mama ng Samar kasi sabi doon na pag naayos na, may lilipat na po yung pension. Magpe-pension na si mama noong September 16. Kaso na-hold po. Ang sabi po doon sa RRBO office, may dumating daw na dismissal order. Yun po ang pinagtataka namin kasi po si Papa nakapag-retiro naman po siya nung January 2016. Nung sinabing may problema na, kasi may kaso, Opo. first time nalaman yung mag-ina na may pending na kaso yung... Opo, hindi po talaga namin alam. Bilang abogado kasi, hindi kami nagko-comment ng kaso na hindi naman namin alam. So yung pagkasabi mo nga na nalaman nyo na lang na meron palang ganung kaso na dismissal, di ba? Opo. Hindi rin namin alam yung detalye na yun. So, Opo. hindi naman kami makapag-comment dyan. So, in general yung sasabihin ko. So, para sa mga nanonood, in general ito, no? So, normally sa government kasi, pag ikaw ay nagkaroon ng dismissal, ano yung effect ng dismissal? And dito nag-research po tayo ng konti at sa NAPOLCOM, ang effect kasi ng dismissal is makakancel yung eligibility at saka yung eligibility mo for retirement benefits. Kung yung kasong yon at general to kasi yun na, tutulungan ka naman namin na ma-review yung kaso dahil wala man kayong kalam-alam doon. But in general, pag na-dismiss ka, yung dapat na benefits na makuha, hindi na makukuha. And that is why, nung time kasi na gamitin natin yung example ng tatay mo, at the time na nag-retire siya, wala pang final decision. Kung may pending ka na kaso, dahil pending pa, at nag-retire ka, ibibigay naman. Opo. Pero pag nagka-final decision at sinabing, ay, napawalang visa yung kinaso sa'yo, no problem, tuloy-tuloy na yon. Pero pag sinabing, ang finding is guilty, may dismissal talaga, kahit nakatanggap na, hindi na pwedeng tanggapin. Pero hindi ko alam yung kaso mo nga, kasi hindi pa namin naaral, no? So, wag niyong ituring na interpretation namin ito dun sa kaso. Based lang dun sa general facts. So, that is the general rule. Yeah. May ideya ba kayo na nagkakaso ang tatay niyo? Wala po talaga. You don't have that relationship with your father na, were you close to him para matanong? Hindi o po kaya kasi siya nagkukwento talaga sa amin. hindi siya nagkukwento. And at that time, may kasama ng iba ang tatay. Hiwalay po. Hiwalay sa nanay. Opo. Diba? Ang nawawala lang pag namatay ka, yung criminal liability. Kasi ang patay, hindi mo pwede ikulong. So kung ang parusa ay dapat 10 years, nakakulong ka na ng 5 years, namatay ka, hindi mo na kailangang kumpletuhin yung 5 years or nasa labas ka pero naging final yung conviction, hindi naman ikukulong yung labi mo, di ba? So wala na yon. But civil. So halimbawa, may kinasuhan ka na may utang sa'yo. Namatay na siya pero may iniwan siyang property, may estate siya. Wala nang criminal liability yung kung inestapa ka. Pero yung civil liability, isoli yung pera mo, nandun pa yon. So pwede mong kunin doon. So kaya nga sabi ni ate, tignan namin kasi parang nagdig kami ng content
yung isang parang kinakaso yung conduct niya kasi may record na awol. Pero nagtataka din naman ako kasi after niya sinabing awol, tinanggap naman siya pabalik sa organization. Kasi usually pag awol ka, natanggal ka, doon ka didisiplinahin. But usually pag awol, binalik ka, ibig sabihin, dinisiplina ka na or either biniwasan ka na sweldo, ng rango, or pinagsabihan ka na sa record, then tuloy na. That answers your question na bakit may natatanggap nung wala pa. Opo. So what we have to see kasi is nag-final ba to at ano laman nung desisyon, di ba? Opo. So but of course, we appreciate you and your mom coming over, yung paglalakad nyo. Ano po kasi nagkabaon-baon po talaga po ako sa utang. Doon sa aspeto naman na yun, mag-usap tayo mamaya at magtulong tayo, di ba? And to be fair to the PNP organization, nakita ko over the last 30 years yung reforms talaga, lalo para tulungan ang mga anak at saka yung mga byuda or byudo, how to help the family. But it's still not perfect. So, we will take a look at that. So, we'll help the family bilang pakikiramay namin din sa inyo, but we'll look into the case. So Aiza, hindi nagtatapos dito yung ating pag-uusap. Nariyan ang ating mga abogado, andyan si Kuya Larry, at itutuloy natin ito hanggat malaman natin ang buong kwento. Yan ang sinasabi ni Ate Pia at Kuya Alan. Opo. Maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa aming munting programa. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Inabutan ng financial assistance ang mag-inang Aiza at Arsenia para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kinausap din sila ng legal team ng programa para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pensyon ng yumaong ama ni Aiza. Agad ding sinamahan sina Aiza at Nanay Arsenia sa Regional Retirement and Benefits Unit Office ng Cayetano in Action Team. Dito napag-alaman na nabigyan ng Certificate of Legal Beneficiary at may Decree of Distribution si Nanay Arsenia. Nakahold ang kanyang pensyon na matatanggap dahil nga sa dismissal case at denied appeal sa motion for reconsideration ng yumaong asawa. Kinakailangang mag-file ng isa pang motion for reconsideration si Nanay Arsenia sa legal officer na humahawak ng kaso ni Tatay Abdurrahman. Pero ang hakbang na ito ay walang katiyakan kung mapagbibigyan. Bigat po sa dibdib, dapat po nung umpisa, hindi na kami pinag-requirement. Liwanagan po kami, pero po, masakit din po talaga. Kung sakali mang gustong subukan ni na Aiza at Nanay Arsenia na umapela, aalalay ang Cayetano in Action Team para tutukan ang kanilang kaso. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.